So, ayan day, for today's video day, sasagutin natin yung comment ng isa nating kababayan. Paano daw kung hindi fluent mag-English? Makakapasa kaya pag nag-apply dito sa Turkey? So, ayan, yan din yung iniisip ko talaga day before. Kahit nasa Hong Kong pa lang ako noon, kung yung mga nakakapanood sa akin sa live, talagang minamartis ko yan. Ang target ko talaga, kung hindi na ako i-renew ng mga amo ko, ang gusto ko Turkey talaga. Pero nag-aalangan ako sa English ko. Kasi mostly sa mga napapanood ko, based sa napapanood yung ang nakukuha, di ba, puro college level talaga. Then, syempre, yung English natin, barya-barya lang. So, sabi ko parang, pero gusto ko talaga itry. Yun, gusto ko itry. Pag ang kasi, yung aral na nakuha ko nung nag-apply ako sa Hong Kong, di ba? Una, takot ako mag-apply, ganito, ganyan. Pero nung sinubukan ko, isang interviewhan lang na hired ako. Kaya doon ko na-realize na once na hindi mo sinubukan, day, hindi mo malalaman na kaya mo pala, day. Kaya yan, nitong December, naguguluhan din talaga ako kasi that time mga negative yung aking napapanood about dito sa Turkey. Then, meron pa akong napanood na 8 days lang na na dito sa Turkey, tapos pinauwi kasi magaling sa interview, magaling mag-English sa interview. Pagdating dito ay ayaw na magsalita or ewan ko kung ano ba talaga ang kwento, di ba? Isa na yon sa nagpahina ng loob ko. Pero may isa akong nakakausap din na nagpa-vlog. Siya talaga nag-convince sa akin na itry mo. Then that time, December 3, hindi ko talaga makakalimutan. December 3 kami nag-usap. Pagka 4, gumawa na ako ng gumawa habang ako'y ginaganahan pa. Andun pa yung, ano ba? Agresibo pa ako ba? So, gumawa na ako ng gumawa, nag-send na ako that time. So, December 4 ako nag-send na araw-araw ko dahil. So, hanggang, yun nga, December 10, may na-line up ako ng interview. So, ang nilagay ko sa, sa tips ko na lang din ha, kasi may mga cases na kahit hindi college level or college or nakatungtong ng college, ginagawang college level yung education nyo, mas better din na maging honest tayo sa sarili natin. Kasi once na, example, before kasi nung nasa Hong Kong ako, may na-encounter ako na ganito. Nilagay na college pero hindi naman talaga. At kung ikaw, alam mo sa sarili mo na alanganin yung English mo, mas magandang magpakatotoo ka, high school lang. Kaya, ang nilagay ko, high school. So, ang inisip ko noon, kung i-hire man ako ng amo ko, at least alam nilang high school lang. So, hindi sila mag-expect ng to the max na Englishan, di ba? Kasi pag, iba na kasi ang dating pag college level ka na, di ba? Kailangan yung English mo pang college level din. So, ako English lang talaga. So, English lang talaga. Mali-mali na, diba? So ako, high school lang talagang nilagay ko. So sabi ko, at least yun ang, kahit, syempre nakita naman nila yung video mo, yung resume mo, na high school ka lang. So iniisip ko na hindi sila mag-expect ng to the max na Englishan. So ako, isang patunay na kahit high school ka lang, day, kahit barya-barya lang ang English mo, day, pwede kang ma-hire, day. Pag sabi ko nga, kumbaga, para sa'yo ang Turkey, ibibigay talaga yan ni Lord. Kasi alam nyo, nung nag-Hong Kong ako, day, naku, Diyos ko po, kung alam nyo lang, day. Sa biyahe, mahina ako. Sa English, yun talaga ang word, makakarating kaya ako doon? Oh. Pero huwag ka, naka 4 years pa tayo doon. May isa akong comment na nakita na na kinukonvince niya yung isang kaibigan niya siguro, something na mag-try. Sabi ko, go lang. Kasi, minsan yung takot nasa isip lang natin. Pero maa-amaze ka na lang talaga, day. Parang Hong Kong lang yung nangyari dito sa akin, pa Turkey. Isang interviewhan lang, na-hire agad. O, diba? Sabi ko, para sa akin din talaga to. Kasi sa Hong Kong, day, isang interview,
Sa Hong Kong, 15 kami. Puro ex-abroad ang kasabay ko. Magagaling sa English, may teacher pa doon ng English. Pero awa ni Lord, kahit first timer ako dahil nakuha ako dahil 5 ang na-hire. O, diba? Kahit ako sa sarili ko, ako mismo yung nagda-down sa sarili ko eh. Hindi ko kaya. Puro hindi ko kaya yung nasa utak ko. Pero nung na-hire ako, sabi ko, kaya ko pala. Parang alam mo yung naging sikretong naging proud ako, di ba? Sikreto, niyayaw-yaw na nga, kinikwento na nga dito. Oo talaga, amaze na amaze ako. Sabi ko, hala, kaya ko pala. Diyos ko, kahit kasi nung kukuha lang ng passport before, wala ko talaga akong idea kung paano. Tapos yung unang sabi, ay may bumabagsak. Yung narinig ko yung may bumabagsak, ay ayaw ko na, baka bumagsak ako. Tapos nung pumunta ako dun, talaga syempre, kasi takot ako sa biyahe, ligawin sa biyahe, hindi ako sanay sa biyahe, inagahan ko. Kasi kung ang katwiran ko nga, kung malate man or maligaw man, may time pa akong hanapin yung daan. So pagdating ko doon, pila. O kinuha lang yung mga requirements. Pinicturan, yun na, may passport ka na. O diba doon yung una kong realization talaga sa buhay ko na pag hindi mo sinubukan, hindi mo malalaman na kaya mo. Tapos isa na naman tong, Turkey na to. Oh. Ang takot natin, minsan nasa isip lang natin eh. Once na trinay natin, ma-amaze ka sa result. Kaya ikaw, kahit high school ka, alam mong barya-barya lang yung English, subukan mo. Subukan mo lang. Huwag kang agad susuko, syempre. Subukan mo. Diba? Ma-amaze ka sa result talaga dahil pati ikaw hindi ka makapaniwala sa sarili mo na, hala, nakaya mo yun? Ay, sinasabi ko sa inyo dahil ako wala na akong sikreto sa buhay ko eh, kung nanonood kayo sa YT ko nandun. Pero natutuwa ako sa mga comment na, dahil sa'yo, lumakas yung loob ko, O, at least, diba, yung mga pangarap nyo lang noon, pwedeng magkatotoo ngayon. Kasi sinubukan nyo. Diba? Oh, I'm so happy pag ako ng ganun. Kasi, before, puro lang din ako pangarap pero walang gawa kasi, yung takot? At saka, before wala akong idea eh. Wala akong kamag-anak na nag-abroad, wala. Meron man, pero mga malalayo na side. Kung hindi din ako talagang sumubok, nag-try. Buti na lang may mga kapitbahay din ako. May kapitbahay ako noon na, bakit ayaw mo mag-abroad? Siya talaga yung unang-unang nag-ano sa akin. Tapos nung nagfe-Facebook na ako, nakikita ko yung mga ka-work ko before na nagsi-abroadan na sila. Sila yung na-PM ko, ano ang buhay abroad. Kaya para pag nakarating ako, ready na ako sa pwede kong madatnan. Kaya ako ngayon, I love sharing sa experience ko, tips para magka-idea yung gaya ko na walang alam, mahina ang loob, pero trying hard, sumubok ng panibago sa buhay para makasurvive, maabot yung pangarap natin. Kaya, yun.